buhay, kaibigan, talaga namang puno ng gulat at lihim. Akala mo payapa na, tapos bigla, lahat ay nag-iba. Sino ang salarin? Ang manugang ko. Tama, siya ang dala ng anak kong babae sa akin. Halina't pakinggan ang simula ng kwento ko. Hello, ako si Ligaya, kalahating siglo na ang tanda ko, nakatira sa isang tahimik na bayan sa Batangas. May asawa akong masipag at 2 anak. Ngunit isang araw, dumating si Marco, ang manugang, at binago ang lahat. Nang tawagan ako ni Maya, anak ko, nasasama sila at nais akong makilala ni Marco, kinabahan ako. Si Maya ay matapang at may sariling prinsipyo, kaya mahirap ang hanapin para sa kanya. Ngunit inihanda ko ang sarili ko, malinis na bahay, masarap na hapunan, at suot ang paborito kong asul na bestida na may malalim na liig, may manipis na kardigan, at maingat na inayos ang buhok ko. Hindi man ako dalaga, mahalaga sa akin ang pagiging babae. Pagdating nila, hindi ako inasahan ang hitsura ni Marco, matangkad, matipuno, mga 30 taon ang edad, ay hawak na tiwala sa sarili. Umupo kami sa hapagkainan, tahimik ako habang pinagmamasdan siya. Nakaputing polo at perpektong pantalon, may manipis na pulsera sa kamay na hindi niya sinasadyang hinahaplos kapag kinakabahan siya. Nang lumabas si Maya, tinanong ko siya ng diretsyo, hindi ka ba duwag, ha? Napailing siya, pero sagot niya, hindi naman siguro. Ngumiti ako, ayos kasi si Maya hindi madaling babae. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko na hindi lang siya manugang kundi isang tunay na lalaki. Masaya, may sense of humor, at marunong sa bahay. Nang magpaalam na sila, hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit at may kumpiyansa, na nagparamdam sa akin ng kakaibang init. Matagal akong nag-isip pagkatapos nilang umalis, hindi ko mawari ang nangyari. Ikaw, sa aking lugar, agad mo bang naintindihan? Maya at Marco ay nagpakasal at lumipat sa Maynila. Palagi akong bumibisita, may dalang gulay mula sa aming taniman o kakanin. Nakikita ko kung paano unti-unting nilamon sila ng buhay, trabaho, anak, utang, at ang paulit-ulit na araw-araw. Unti-unti, ang kanilang mga usapan ay naging pangkaraniwan na lang, wala nang lambing. Ngunit ako, tuwing pumupunta ako, nagkakaroon kami ng mga sandali ng pagkakaintindihan. Nakikinig ako sa mga reklamo ni Marco tungkol sa boss niya o maliit na sweldo. Hindi ko hinuhusgahan, nakikinig lang ako. At sa tuwing nagkikita kami, naramdaman ko na inaabangan ko ang mga sandali na iyon. Minsan, nanatili ako sa kanila hanggang gabi. Habang natutulog na si Maya at ang mga bata, kami ni Marco ay nag-uusap sa kusina. Nakasilki na damit ako, napalihim na bumagsak ang mga tali nito sa aking balikat. Napatingin ako sa malalakas niyang mga kamay at sinabi, mahusay ang ugali mo, hindi madaling kayang intindihin si Maya, pero nagagawa mo. Ang mga mata niya ay kumulimlim at ang kamay niya ay nanginginig. Alam kong nakikita niya ako bilang babae, hindi lang bilang nanay ng asawa niya. Ito ang simula ng aming lihim na laro, mga titig na puno ng kahulugan, mga paghipo na tila sinadyang mahaba, mga bulong na maihalong tukso. Naalala ko, minsan, hinawakan ko ng bahagya ang balikat niya ng mas matagal kaysa sa normal, at nakita ko kung paano siya nagulat sa loob. Pagkatapos, bigla na lang akong nagbalik sa pagiging nanay ng asawa niya, nag-aalok ng tsaa, at siya naman ay nawawala sa sarili. At gusto ko iyon. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito, na parang buhay na buhay at malaya. Ito ang unang bahagi ng aming kwento, isang lihim na naglalagablab sa ilalim ng payapang ibabaw ng pamilya. Ano sa tingin mo? Kaya bang pigilan ang apoy na ito? Ang araw na iyon ay nagsimula ng tahimik, ngunit dala nito ang simula ng isang bagyong hindi ko inaasahan. Si Maya, ang anak kong babae, ay tumawag at sinabi na darating sila ni Marco sa bahay para ipakilala siya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na naramdaman ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na hindi ko matukoy. Hello, ako si Ligaya, 52 taong gulang, isang ina at asawa, na nakatira sa isang maliit na bayan sa Batangas. Mahilig akong magluto, mag-ayos ng bahay, at lagi kong pinananatili ang aking sarili na maayos at presentable kahit anong edad ko na. Ngunit sa araw na iyon, may isang bagong kabanata ang nagsisimula sa buhay ko. Alam ko na si Maya ay matatag at independenteng babae. Mahirap siyang pagbigyan, lalo na sa pagpili ng partner. Kaya nang sabihin niyang dadalhin niya si Marco para ipakilala, inisip ko na baka hindi siya ang tamang tao para sa anak ko.
Ngunit bilang isang ina, gusto kong maging bukas ang puso ko at isipan para sa anak. Kaya naman, pinaghanda ko ang bahay, nilinis ko ng mabuti ang sala at kusina, nagluto ako ng espesyal na hapunan na may adobo at sinigang, at sinigurado kong maayos ang lahat. Sa damit, sinuot ko ang paborito kong asul na bestida na may malalim na liig, isang kardigan na manipis lang ang tela, at mga takong na sapat lang ang taas para hindi magpahaba ng sobra sa aking edad. Pagdating nila, agad kong napansin si Marco. Hindi siya ang tipikal na binatang inaasahan ko. Matangkad siya, matipuno, may malalakas na kamay na halatang sanay sa trabaho, at ang kanyang mga mata ay may kalmadong tingin na tila ba may tinatago. Hindi siya nagmadaling magsalita, ngunit mailalim ang kanyang mga sagot. Habang kumakain kami, tahimik akong nanonood, sinusubukang basahin ang kanyang mga kilos at salita. Napansin ko ang isang maliit na pulsera sa kanyang kamay na madalas niyang hinahaplos kapag kinakabahan siya. Nang lumabas si Maya sa kusina, tiningnan ko siya ng diretso at tinanong, "Hindi ka ba duwag, ha?" Napailing siya, pero sagot niya ay matatag. "Hindi naman siguro." Ngumiti ako sa sarili, ayos, kasi si Maya, hindi basta-basta. Habang tumatagal ang gabi, unti-unti kong nakilala si Marco. Hindi lang siya basta manugang, kundi isang lalaki na may sariling prinsipyo at respeto. Nagkaroon kami ng mga tawanan at mga seryosong usapan. Nang magpaalam na sila, hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang init sa puso ko. Hindi ko maintindihan, ngunit alam kong hindi na ito basta-basta pagkakakilala lang. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako sa tabi ng bintana, iniisip ang nangyari. Ano ba ang pakiramdam na iyon? Sila ay pamilya na, ngunit may isang bahagi sa akin na nagising at nagtanong kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang kwento na ito ay hindi pa tapos, ito pa lamang ang simula. Ang mga araw na sumunod ay unti-unting nagdala ng pagbabago sa aming buhay, kahit na hindi ito halata sa unang tingin. Si Maya at si Marco ay lumipat na sa Maynila, sa isang maliit na apartment sa Quezon City, kung saan nagsisimula sila ng kanilang bagong yugto bilang mag-asawa at mga magulang sa kanilang mga anak. Ako naman, ay patuloy na bumibisita sa kanila tuwing weekend, dala-dala ang mga gulay galing sa aming taniman at mga lutong bahay na pagkain na gusto nilang kainin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napapansin ko ang unti-unting pagbabago hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa akin. Ang mga pag-uusap namin ni Marco ay nagiging mas madalas at mas malalim, hindi na lang tungkol sa pang-araw-araw na buhay at problema sa trabaho. Minsan, habang nagkakape kami sa kanilang maliit na kusina, naririnig ko ang mga reklamo niya tungkol sa kanyang boss na mahigpit o ang maliit na sweldo na hindi sapat sa mga gastusin. Hindi ko siya pinagsasabihan o pinapayo, tinatanggap ko lang ang mga kwento niya ng walang paghusga. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na may tiwala siya sa akin na hindi niya nakikita sa iba. Habang dumarami ang aming mga pag-uusap, unti-unti kong naisip na hindi na lang ito basta pagiging nanay ng asawa niya. May mga sandali na inaabangan ko na ang mga pagbisita ko sa kanila, na nag-aayos ako ng mas maaga, pumipili ng pabango na alam kong magugustuhan niya, at sinusubukang maging mas presentable. Napansin ko rin na kapag kami ni Marco ay magkasama, may kakaibang tensyon sa pagitan namin, isang tensyong hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam ko sa bawat tingin niya sa akin. Isang gabi, nang nanatili ako sa kanila, habang natutulog na si Maya at ang mga bata, kami ni Marco ay nagtagpo sa kusina. Nakasilki na damit ako, napalihim na bumagsak ang mga tali nito sa aking balikat, na nagbigay ng konting lambing sa aking hitsura. Tumingin ako sa kanyang malalakas na kamay at sinabi, "Mahusay ang ugali mo, hindi madaling kayang intindihin si Maya, pero nagagawa mo." Napatingin siya sa akin nang may kakaibang ningning sa mga mata niya, at nanginig ang kanyang kamay ng bahagya. Alam kong nakikita niya ako bilang higit pa sa nanay ng asawa niya, isang babae na may sariling buhay at damdamin. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ang isang lihim na laro sa pagitan namin. Mga titig na may kahulugan, mga paghipo na tila sinasadya, at mga bulong na naglalaman ng damdaming matagal nang itinatago. Napagtanto ko na sa loob ng mahabang panahon, ako ay nagkulang sa buhay na may ganitong klase ng atensyon at paghanga. Ito ang simula ng isang kwento na puno ng pagsubok, tukso, at lihim na damdamin na hindi dapat mangyari. Ngunit ang puso ay hindi laging sumusunod sa mga patakaran. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon,
isang gabi na puno ng mga lihim at damdaming hindi ko akalain na muling matitikman ko. Matapos matulog si Maya at ang mga bata, nanatili kami ni Marco sa kusina, nag-uusap habang ang ilaw ay banayad lang na naglalaro sa paligid. Nakasilki na bestida ako, na ang mga tali ay palihim na bumagsak sa aking balikat, nagpapakita ng bahagyang hubog ng aking lieg at mga balikat. Sa bawat galaw ko, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa hangin. Tumingin ako sa kanyang malalakas na mga kamay na matagal nang nagtrabaho sa bukid at sa mga konstruksyon, ngunit ngayon ay tila may bagong lambing sa kanilang pagkilos. Sinabi ko sa kanya ng may halong paghanga, mahusay ang ugali mo, hindi madaling kayang intindihin si Maya, pero nagagawa mo. Ang mga mata niya ay lumalim at nanginig ng bahagya ang kanyang kamay. Alam kong nakikita niya ako bilang higit pa sa isang nanay ng asawa niya, isang babaeng may sariling buhay, damdamin at lihim. Habang kami nag-uusap, unti-unti nagbago ang aming mga tingin. Ang mga mata namin ay nagsimulang magtagpo sa mga sandaling puno ng mga di mabilang na damdamin, paghanga, pagkasabik, at isang lihim na pagnanasa na matagal nang nakatago. Hindi namin kailanman sinadya ang mga simpleng paghipo na nauwi sa matagal na pagkakayakap, o ang mga bulong na may mga salitang may kahulugan na hindi namin sinambit ng malakas. Nang lumapit ako sa kanya at bahagyang inilagay ang kamay ko sa kanyang balikat ng mas matagal kaysa sa karaniwan, naramdaman ko ang pag-init ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, tila nag-iba ang mundo sa paligid namin, ang kusina ay naging isang entablado ng lihim na pagnanasa, at kami ang mga bida sa isang kwentong hindi namin inakala na mangyayari. Ngunit pagkatapos ng mga sandaling iyon, bigla akong bumalik sa realidad. Ako ang nanay ng asawa niya, at si Marco ang asawa ng anak ko. Ang aming mga lihim na sandali ay parang isang apoy na madaling sumiklab, ngunit delikadong mapukaw. Kaya naman, pagkatapos ng mga malambing na sandali, nagbalik ako sa pagiging ina na nag-aalok ng tsaa, habang si Marco ay nawawala sa kanyang sarili, tila ba nalilito sa nangyayari. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magustuhan ang ganitong pakiramdam, ang muling pagiging buhay, ang pagiging isang babae na hinahangaan at nais. Ngunit alam ko rin na ang apoy na ito ay maaaring sumunog hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa buong pamilya namin. Ito ang simula ng isang lihim na laro na puno ng panganib at tukso, at ang tanong ay kung hanggang saan kami magtatagal sa paglalaro nito. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagbisita ko sa kanila ay mauwi sa isang gabi na magbabago ng lahat. Matapos matulog si Maya at ang mga bata, kami ni Marco ay nanatili sa kusina. Ang mga ilaw ay mahina, nagbibigay ng malambing na liwanag na tila ba sumasalamin sa misteryosong tensyon sa pagitan namin. Nakasilki na bestida ako, ang mga tali ay palihim na bumagsak sa aking balikat, nagpapakita ng bahagyang hubog ng aking lieg at mga balikat. Hindi maikakaila ang alon ng init na dumadaloy sa aking katawan sa bawat galaw ko. Habang nag-uusap kami, napansin kong unti-unting lumalalim ang aming mga tingin. Ang mga mata namin ay nagsimulang magtagpo, naglalaman ng mga damdamin na matagal nang itinatago, paghanga, pagnanasa, at isang lihim na pagnanais na hindi namin inamin sa isa't isa. Sa bawat pagkakataon na hinawakan ko ang kanyang balikat ng mas matagal kaysa sa karaniwan, naramdaman ko ang pag-init ng kanyang katawan, isang sagot sa aking tahimik na paanyaya. Hindi nagtagal, ang mga simpleng paghipo ay nauwi sa mas malalapit na yakap. Ang mga labi namin ay nagtagpo sa isang halik na puno ng matinding damdamin, isang pagsabog ng init at pagnanasa na matagal nang naipon. Para bang nawala ang buong mundo sa paligid namin at kami lang ang umiiral. Ang halik namin ay naging simula ng isang lihim na relasyon na hindi namin inaasahan, ngunit hindi rin mapigilan. Pagkatapos ng halik, nagtagpo ang aming mga mata na puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Alam naming mali ang nangyayari, ngunit hindi namin mapigilan ang nararamdaman. Ang mga sandaling iyon ay puno ng halo-halong emosyon, saya, takot, kasabikan at guilt. Hindi ko maiwasang maisip kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw. Habang naglalaba si Marco sa kusina, nilapitan ko siya mula sa likuran at inilagay ang kamay ko sa kanyang balikat. Nilapitan niya ang katawan ko, at sa isang mahina ngunit seryosong tinig, tinanong niya, naiintindihan mo ba ang ginagawa natin? Umiti akong maihalong pilyo at seryosong sagot, at ikaw? Hindi ko nakinaya ang tensyon, kaya niyakap ko siya ng mahigpit, at naghalikan kami muli, puno ng apoy at pangako ng mga lihim na sandali. Ang gabing iyon ay nagbukas ng isang pintuan na hindi na namin kayang isara.
Isang pintuan patungo sa isang mundo na puno ng tukso, ligaya at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Marami pa kaming haharapin at maraming lihim ang kailangang itago. Ang tanong ay, hanggang kailan kami magtatagal sa ganitong laro? Hindi ko pa rin mawari kung paano nangyari ang lahat sa gabing iyon. Matapos ang aming halik na puno ng apoy, nagkaroon ako ng halo-halong damdamin, katuwaan, takot at pagkabahala. Ako si Ligaya, isang ina at asawa na matagal nang naniniwala na ang pamilya ay pundasyon ng lahat, ngunit tila ba unti-unti itong nasisira sa harap ng aking mga mata. Ang mga lihim na sandali namin ni Marco ay nagdulot ng kakaibang saya, pero kasabay nito ang mabigat na pagkakasala. Habang nakaupo kami sa kusina, tahimik na nagmamasid sa isa't isa. Alam naming pareho na may nangyari, isang bagay na hindi dapat naganap. Ngunit ang mga mata ni Marco ay puno ng pag-unawa at isang lihim na pangako na hindi ko maintindihan. Hindi namin kailangan ng mga salita para malaman ang isa't isa. Sa bawat titig, ramdam ko ang tensyon na unti-unting lumalakas, isang apoy na hindi madali patayin. Nakaramdam ako ng takot, takot na mahuli kami, takot na masira ang pamilya namin, at takot na mawala ang respeto ng anak ko. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman ko rin ang isang bahagi ng sarili ko na muling nabuhay, na muling na-in-love sa isang lalaking may tapang at malasakit. Napagtanto ko na sa loob ng mahabang panahon, ako'y nagkulang sa ganitong uri ng atensyon at pagtingin. Habang iniisip ko ito, naalala ko ang mga araw na kung saan ang aming pag-uusap ni Marco ay puno ng pagiging magkaibigan lamang. Ngayon, ang aming mga titig at mga paghipo ay may ibang kahulugan, isang lihim na laro na puno ng tukso at panganib. Napagtanto ko na hindi na ito basta pagkakaibigan lang, ito ay isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Naisip ko kung paano sana namin maayos ang sitwasyon na ito. Paano ba namin mapapanatili ang kapayapaan sa pamilya habang nilalabanan ang sarili naming damdamin? Marahil ay may paraan para hindi masaktan si Maya, ngunit ang tanong ay kung handa ba kami harapin ang mga kahihinatnan ng aming mga desisyon. Habang nagmumuni-muni ako, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Marami pa kaming haharapin at marahil ay mga pagsubok na hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang apoy na ito ay patuloy na nagliliyab sa aming mga puso. At sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, hanggang kailan ko kayang itago ang lihim na ito. Hindi ko inakala na ang lihim naming pagkikita ni Marco ay magdadala ng mas malalim na gulo kaysa sa inaasahan. Isang araw, habang nag-iisa kami sa kanilang bahay, may dumating na hindi inaasahang bisita, si Maya. Hindi namin inaasahan na babalik siya ng mas maaga mula sa trabaho at dala ang mga anak namin. Bigla akong nagulat nang makita siyang nakatayo sa pintuan, dala ang mga bag na puno ng gamit. Ang mga mata niya ay puno ng pagod at galit. Hindi kami handa sa ganito. Habang pinagmamasdan ko si Maya, naalala ko ang mga sandali na kami ni Marco ay nagtatago ng ating damdamin. Ngayon, tila ba ang lahat ay malapit ng mabunyag. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang sitwasyong ito. Ang puso ko ay naglalaban, isang bahagi ko ay nais magtapat at magpakumbaba, ngunit ang isa naman ay natatakot sa magiging epekto. Si Marco ay tila ba nag-aalangan din, hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang tensyon sa paligid ay pumuno ng hangin at naramdaman kong unti-unting naupos ang apoy na matagal naming pinagtaguan. Sa bawat titig ni Maya, ramdam ko ang pait ng pagtataksil at pagkadismaya. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Maya. Paano niya matatanggap ang katotohanan? At higit sa lahat, paano namin maibabalik ang tiwala na unti-unting nabasag? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa akin at hindi ko makita ang malinaw na sagot. Sa kabila ng gulat at takot, may isang bahagi sa akin na nais malaman kung paano magtatapos ang lahat. Ang aming lihim ay nagbukas ng isang pinto na hindi na namin kayang isara. At habang nakatingin ako kay Marco, alam kong pareho kaming nahaharap sa pinakamahirap na bahagi ng aming kwento. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang aming buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang lihim na ito ay nagbukas ng isang bagong yugto na puno ng panganib, pagsubok, at hindi inaasahang mga pangyayari. At sa gitna ng lahat ng ito, kailangan naming pumili, patuloy ba kami sa paglalaro ng apoy, o pipiliin naming sirain ang lahat para sa kapayapaan ng aming pamilya.
Ang sandaling dumating si Maya ng bigla ay parang kidlat sa kalangitan, isang pag-ulan ng bagyong hindi inaasahan na nagbukas ng pinto sa mga lihim na matagal nang itinatago. Nang makita niya kaming dalawa, ako at si Marco, na parang may kakaibang tensyon sa hangin, unti-unting nawala ang mga ngiti at nagbago ang mga mata niya. Ang dating masigla at matatag na anak ko ay nagmistulang isang taong puno ng sama ng loob at pagkalito. Hindi ko alam kung paano niya natuklasan ang aming lihim, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga tanong na hindi niya binigkas. Ang katahimikan na bumalot sa amin ay mas mabigat pa sa hangin ang tag-ulan sa aming bayan. Si Marco ay tila nawawala, hindi makapagsalita, habang ako naman ay nagdusa sa bawat titig ni Maya, titig na puno ng pagkabigo at sugat ng pagtataksil. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang pagsabog ng damdamin, pait, galit at pagkabigo. Ang dating matibay na pundasyon ng aming pamilya ay tila unti-unting bumibigay. Hindi ko matanggap na nasira namin ang pinagpundar ng maraming taon, ang pagmamahal na dapat sana ay nagbubuklod sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko matanggihan, ang apoy na ito, bagamat mapanganib, ay nagmulat sa akin ng mga bagay na matagal kong ipinagkait sa sarili. Ang pagiging isang babae na hinahangaan at ninanais, ang damdaming muling nabuhay sa loob ko, ay hindi basta mawawala. Habang si Maya ay nagtatago sa kanyang kwarto, naramdaman kong kailangan kong harapin ang katotohanan. Hindi na sapat ang mga lihim at pag-iwas. Kailangan naming mag-usap, magpaliwanag at magdesisyon kung paano kami magpapatuloy. Ngunit ang tanong ay, handang ba ang puso ng bawat isa na harapin ang sugat na ito? Ang aming buhay ay parang isang pelikula na puno ng twist at drama. Hindi ko alam kung saan dadalhin ng landas na ito ang aming pamilya. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming kwento ay patuloy, at ang mga susunod na kabanata ay puno ng hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa lahat. Ano kaya ang susunod na hakbang? At paano namin haharapin ang mga sugat na dala ng aming mga naging desisyon? Parang apoy na unti-unting lumalaganap ang aming lihim na relasyon ni Marco, na hindi namin maintindihan kung paano namin napasok sa ganitong gulo. Ang dating payapang buhay ay naging isang gyera ng damdamin, pagtataksil at mga lihim na pagnanasa. Ang bawat araw ay puno ng tensyon na halos sumabog sa anumang oras. Sa bawat pag-uusap ni Maya at Marco na nauwi sa pagtatalo, nararamdaman ko ang unti-unting pagkasira ng kanilang pagsasama. Ang mga sigaw, mga luha at mga tampuhan ay naging bahagi na ng araw-araw nilang buhay. Ngunit ako, bilang nanay ni Maya, ay nananatiling tahimik sa gilid, tagamasid lamang sa gyerang ito ng puso at damdamin. Ang mga lihim naming sandali ni Marco ay patuloy, kahit na may dalang matinding guilt at takot. Ang mga pagtingin namin ay puno ng apoy, isang apoy na hindi lang basta init, kundi apoy ng tukso, pagnanasa, at isang bagay na mas malalim pa sa pisikal na atraksyon. Minsan, kahit sa gitna ng mga problema, nakikita ko ang mga mata niya na naglalagablab kapag nakikita niya ako, at alam kong hindi niya mapigilan ang nararamdaman. Ang mga simpleng paghipo sa ilalim ng mesa, mga lihim na titig na palihim na nagpapahiwatig ng aming damdamin, ay naging bahagi ng aming araw-araw. Ang bawat sandali kasama siya ay parang isang apoy na nagpapalakas sa aking pagkababae, nagpapasigla ng aking kaluluwa na matagal nang nanahimik. Ngunit alam ko rin na ang apoy na ito ay delikado. Isang maling hakbang lang, at maaaring tuluyang masunog ang lahat, ang pamilya, ang tiwala, at ang mga pangarap namin. Ang tanong ay, hanggang saan ako magtatagal sa apoy na ito? Hanggang kailan ko kayang itago ang lihim na ito nang hindi nasasaktan ang mga taong pinakamamahal ko? Ang kwento namin ay patuloy na umiikot sa isang matinding drama na hindi madaling maintindihan. Ang bawat araw ay isang laban sa pagitan ng katotohanan at tukso, ng pagmamahal at pagkakanulo. At habang lumalalim ang gabi, ang apoy sa pagitan namin ni Marco ay lalong naglalagablab, handang sumabog sa anumang sandali. Ang lahat ay umabot sa rurok ng tensyon, isang gabi na parang eksena sa pelikula, kung saan ang bawat salita at kilos ay may bigat na hindi na mababaliwala. Si Maya at si Marco ay muling nag-away, ang sigawan ay umalinggaw sa buong bahay, habang ako ay nanatiling tahimik sa sulok, pinagmamasdan ang pagbagsak ng pamilya na matagal kong minahal. Ngunit sa gitna ng gulo, isang kakaibang sandali ang dumating. Si Marco, na dati palaging matatag, ay lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang halong pagsisisi at panliligaw.
Hindi ko kayang mawala ka, bulong niya na maihalong pag-aalinlangan at pagnanasa. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis, at sa sandaling iyon, naramdaman kong may isang lihim na apoy na hindi pa namamatay sa aming dalawa. Ngunit alam ko rin ang katotohanan, ang aming lihim ay isang sumpa na unti-unting winawasak ang pundasyon ng aming pamilya. Si Maya ay sugatan, ang aming mga anak ay nalilito, at ang mga pangarap na aming itinayo ay unti-unting naglalaho. Ang tanong ay, paano kami makakabangon mula sa gulo na ito? Paano namin maibabalik ang tiwala at pag-ibig na dati naming tinamasa? Hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran namin ni Marco. Ang tanging alam ko ay ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang mga lihim, pagnanasa, at mga sugat ay bahagi na ng aming buhay, ngunit may isang bagay akong tiyak, ang aming paglalakbay ay magpapatuloy, puno ng mga pagsubok at mga tanong na kailangang sagutin. At sa pagtatapos ng araw na iyon, habang nakaupo ako sa balkonahe ng aming bahay sa Batangas, pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw na maihalong pag-asa at pangamba. Ang aming kwento ay isang lihim na apoy na hindi madaling apulahin, isang paglalakbay na puno ng misteryo at damdamin. Ano kaya ang susunod na kabanata? At hanggang kailan kami magtatagal sa apoy na ito? Isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang aming kwento. Marami pang lihim ang nakatago at marami pang tanong ang kailangang sagutin. Ang tanong ay, handa ba kayong sundan kami sa susunod na yugto ng aming buhay?